Alright, makibalita po tayo ngayon sa sitwasyon sa Rizal mula kay Governor Rebecca Henares. Gov, magandang hapon. Si PR Kanghel po ito. Ay, good afternoon, Pia. Good afternoon, Gov. Totoo ko ba na nagdeklara na po ng state of calamity dyan po sa San Mateo? Yun nga ho ang nakarating na sa akin. Nag-declare na ng state of calamity ang San Mateo. And as of 12:30 actually ang update na nandito sa akin, there were 613 families that are in the evacuation center. And actually sa buong province, Pia, Yes. ito nga as of 12:30, no? Out of our 14 municipalities, including the city of Antipolo, there were only 4 na walang evacuees. That means ang 10, meron kami mga evacuees. And they're all at the Inaras covered courts all over the province. Okay, pero hanggang saan po ba inabot yung tubig sa San Mateo at dun po sa iba pang municipalities po ninyo sa Rizal? In general, parang meron mga water na has reached critical level. Dahil alam naman natin na mula noong Sabado ay tuloy-tuloy yung pag-ulan. Bagamat pabugso-bugso ito, pero yung bagsak ng tubig ay hindi naman tumigil mula noong Sabado. O nga ho, talagang tuloy-tuloy po yung pag-ulan at sabi nga po nila baka magtuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw. So, kamusta naman po yung sinabi niyo, yung mga evacuation center dyan po sa Inaros Covered Court? Okay naman po ba yung pagdating ng supplies? Oo naman, at ang ating DRRMCs in all the municipalities ay talagang alerted sila mula pa nga noong Sabado. Naka-standby din ang ating Philippine Army for rescue operation at dyan sa Montalban na medyo kami ay nag-aalala ay nakaposisyon na yung mga rubber boat at ang ating PSWD dito sa Kapitolyo ay naghahanda rin sila ng kung ano man ang kakailanganin na itulong sa ating mga evacuees. At ang ating 6 na ospital dito sa buong lalawigan ay alerted din sila. At kami naman, through our Rizal Disaster Risk Reduction Management Council ay talagang naka-alerted lahat, naka-standby lahat. At all roads passable naman po ba? Although, kasi di ba kung halimbawa galing dito sa Quezon City or iba pang lugar, no, papasok, halimbawa papuntang Tanay, Kogyo, wala naman hong balakid, dire-diretso lang po ba ang biyahe? Dito sa Marcos Highway, medyo may tubig doon sa may bandang PhilInvest. Ang Ortigas, meron din konting tubig doon. Ang pinaka-safe na daanan sa ngayon ay yung tinatawag namin na floodway. Doon kami dumadaan. Floodway po. Ito ho ba yung sa Pasig? Kung galing ka ng, Pia? Ito ho ba yung sa Pasig? Tama po ba? Dito yan sa may likod ng Taytay. Sa likod. Okay. Alright. Well, Gov, marami ho bang private establishments at opisina ang bukas sa araw na ito? Kasi yung iba dito sa Metro Manila na natiling bukas, so yung mga papasok sa opisina na stranded. Ganun po ba sa Rizal? Actually, Pia, hindi ko na-monitor yung mga mall and other private. Pero ang mga eskwela ay kaninang 7:30 in the morning, pinakansela na namin in all levels. At tapos ang government office naman, katulad kami dito sa Kapitolyo, ay after lunch, pinauwi na rin namin sila para naman makapag-ayos sila ng kanilang mga sariling mga bahay. At least nakapasok pa po ng umaga, no? Oo, nag-half day pa kami. Gov, maraming salamat po. Makikibalita po ulit kami si Governor Rebecca Henares po ng lalawigan ng Rizal. Salamat, Pia. Salamat po. Thank you.